Sa sobrang dami ng oras sa kuweba, gusto na niyang uminom ng alak na hindi pa niya nagagawa sa lahat ng oras na iyon. Ang huling bote ay medyo magaspang, at ang matanda ay lasing na nang bigla niyang naisip na alam niya ang isa pang mahalagang detalye na makakatulong sa kanya na mahanap ang dalaga. Tumingin sa kanya si Dansoyo ng masama. Siya ay may isang hindi pangkaraniwang gawain para sa isang matanda, ngunit ngayon ito ay isang tunay na kahilingan. Pagbukas ng scroll, nakakita siya ng impormasyon tungkol sa black traders. Walang alam ang young master tungkol sa kanila, at gusto niyang tanungin ang matanda kung may narinig ba siya tungkol sa kanila. Nang marinig ng matanda ang mga salitang ito, nagulat siya sa hiling ng binata, dahil hindi niya inaasahan na maririnig ang ganoong bagay mula sa kanya. Ang alam lang niya tungkol sa black traders ay sila ay misteryoso at mahirap kilalanin. Karaniwan silang tinatawag na Traders Union, ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang pag-iral ay nananatili lamang sa antas ng mga alingawngaw at bulong. Walang nakakita sa kanilang pinuno at walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang ipinagpalit. Kung ang unyong ito ay nagtitipon sa isang lugar, napakaingat nila sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kanilang negosyo. Walang mas mahalaga sa kanila kaysa sa tubo, at kahit na lumabag sila sa mga batas at trapiko ng mga tao, alam na mayroon din silang kaugnayan sa Five Dragon Union. Ito ang lahat ng impormasyon na naipasa mula sa tao patungo sa tao, at wala nang iba pang nalalaman. Kinumpirma ng matanda na totoo ito. Ngunit kung mananatili siya sa binata, susubukan niyang malaman ang higit patungkol sa mga black traders. Kung ito ay maaari, ang binata ay magiging masaya na gawin ito. Humingi ng gantimpala ang matanda dahil gusto niyang makinabang ang sarili at matuto pa. Natawa ang mandirigma sa katotohanan na ang kanyang kapareha ay isang matako na matandang lalaki, ngunit natanto niya na ang anumang impormasyon ay may presyo. Nagulat ang matanda nang iabot ng young master ang kanyang kamay, na naglalaman ng isang globo, isang napakahalagang bagay. Ito ay isang tunay, maliwanag na globo ng marmol, walang alinlangan, hindi isang pekeng. Ang isang ganoong globo ay maaaring nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto, at ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang matanda ay nakakita ng isang perpektong spherical na marmol. Kinabahan ang matanda nang makita ang marmol na hiyas na ito. Ang ningning ng marmol ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ngunit mabilis itong hinampas ng young master, inalis ito sa mga kamay ng matanda, dahil hindi niya ipagkakatiwala ang ganoong mahalagang bagay sa nanginginig na mga kamay, itinuro ng matanda ang kanyang daliri sa batang may-ari at sinabing kailangan niya ng iba pa, kanya. Nang tanungin kung bakit siya nag-aalala, ang matanda ay sumagot na 10 taon na ang nakakaraan ay nakakita siya ng isang tansong dragon na winasak ng hindi kilalang martial art. Iyon ang sandali na ang kanyang pangunawa sa mundo ay nabaligtad at napagtanto niya kung gaano kawalang saysay ang pagsasanay at pag-aaral ng isang bagay na hindi karaniwan kapag ang gayong hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ay umiiral. Ang mga salita ng matanda ay nagpatuloy sa kanya sa Shenyang, umaasang makikita ang kanyang estudyante. Kaya naman naghintay siya sa estatwa na iyon, hindi niya alam kung bakit at kailan darating ang kanyang estudyante. Lumipas ang ilang taon, ngunit hindi nagpakita ang estudyante. Lumipas ang ilang taon, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang mga alagad. Lumipas pa ang 10 taon, at ang daming taglamig, ngunit walang nang abala sa kanya. Isang araw, gayunpaman, nagbago ang lahat. Habang naghihintay ang matanda, narinig niya ang isang kariton na humahanggos patungo sa kanya, at nakita nila ang isang tansong estatwa ng Black Dragon. Papalapit na ang karwahe, at malapit na silang makarating sa Shenyang. Agad na napagtanto ng matandang lalaki na may papalapit na kakaibang mga tao, at sa pagkakataong iyon ay nakita niya ang kausap niya noon pa man, na nakakrus ang kanyang mga braso. Sinabi niya na sa sandaling iyon ay nakita niya ang taong hinihintay niya sa loob ng maraming taon. Ang impormasyong ito ay nagpatens pa sa binata. Kung tutuusin, ang pinag-uusapan ng matanda ay tungkol sa isang inapo na kapareho ng mata ng matanda. At ngayon, pagkatapos ng 10 taon, tila kilala na niya ang kanyang guro. Kung pinlano ito ng matanda, malamang na gusto niyang malaman ang mga sikreto ng heavenly weapons. At ngayong nasabi na niya sa kanya ang lahat ng ito,
hindi may kakailan ng matanda na ito ang kailangan niyang malaman. Ngunit gaya ng sinabi niya kanina, para makakuha ng impormasyon, kailangang bayaran ni Dan Soyo ang matanda sa huling patak ng alak, napangiti ang matanda, napagtanto na kung pumayag ang binata, bakit hindi magtulungan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakaramdam ng sama ng loob tungkol sa pag-iwan sa mga bagay tulad ng dati, at pagkatapos ay magiging pantay sila. Ngumiti ang young master bilang tugon sa kanyang mga sinabi. Nagpakita siya ng paggalang sa matanda at masaya siyang nakipagkasundo sa lalaking pantas. Ang heavenly weapon ay ipinapasa lamang mula sa isang tao patungo sa isa pa. At inamin ng binata na wala siyang gaanong alam, ngunit nangakong sasabihin ang lahat. Alam niyang namangha ang matanda sa impormasyon mula sa binata na garantisadong itatago ang sikreto, at kinabahan siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang sage guy, si Ben Hanwugay, at nangakong tutulungan ang binata kahit sino pa ang kanyang hinahanap, anuman ang bilang ng mga tao na kailangan niyang mahanap, nangako ang matanda na gagawin ang kanyang makakaya. Ito ay isang mahalagang desisyon sa landas ng kwentong ito. Sa sandaling iyon, gumawa sila ng isang alyansa. Sa gabing liwanag ng buwan na iyon, na parang sa pamamagitan ng mahika, nangako silang lalakad ng magkasama. Kinabukasan, naglakbay sila, at sa lahat ng oras, hindi naiintindihan ng matanda kung saan nagmamadali ang young master, na palagi siyang tinatanong kung saan sila pupunta. May impormasyon na hiniling sa kanila ng guro na pumunta sa Dalawang Juan at hanapin ang kanyang anak doon. Gayunpaman, kahit na mabilis silang maglakad, aabutin ito ng hindi bababa sa 1 buwan. Ano ang silbi ng pagmamadali? Inilabas ng matanda ang isang libro sa kanyang bulsa at ibinigay kay Song. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon na kakailanganin niya, dahil ito ay nagsasabi tungkol kay Kang Ho. Kapag kinuha niya ito, nalaman ng binata na ang lahat ng impormasyon tungkol sa Kang Ho ay nakolekta mula sa lahat ng mga sikat na tao na nagsalita tungkol dito. Dapat matanto ng young master na walang mas mahalaga kaysa sa kaalaman. Pagkatapos ng lahat, habang ang pera, kapangyarihan at kasanayan ay tiyak na mahalaga, ang kaalaman ay ang pinakamahalaga. Ang santo ng Rainblade at ang palad ng mga santo ay napapaligiran ng mga alingawngaw, at may alam pa ang binata tungkol sa kanila. Sila ay tinatawag na mga immortal, at sila ay kabilang sa 3 santo. Ang unang santo ay Han Bogan, sikat sa Northern Yuan. Ang Iron Union ay ang pinakamalakas na puwersa na nilikha sa dinastiyang Ming. Noong panahong iyon, kasama sa Iron Union ang 5 Dragon Union, ang Lion Union at ang 5 Foundations Union. Ang unang santo, si Han Bogan ay ang pinuno ng 5 Dragon Union. Ang pangalawa sa mga santo, ang Rainblade Saint, ay ang pinuno ng lumang Foundations Union, at siya rin ang puso ng Iron Union. Siya ay isang malakas na mandirigma. Ang Rainblade Saint Yun Yap, naglakad sila sa pag-aakalang ang dalawang ito ay napakalakas na tao, sa kanilang palagay. Ngunit ang matanda ay nag-alinlangan kung mayroon pang mas malalakas na masters na kayang tumayo sa mga santo. May 3 natatanging mandirigma at 4 na marangal na nabalitang kasing lakas ng mga santo. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa 3 kadakilaan at 3 mga usbong. Ang 3 kadakilaan ay binubuo ng 3 steel blades, ang Phantom Blade Procession at ang magiting na Warrior of the North Wind. At ang 3 usbong ay ang Blood Plum Blossom, ang Lotus Blossom at ang Ice Flower Blossom. Sila ang pinakadakilang masters ng Khonshu, at ang magiting na mandirigma na iyon ay miyembro ng kanilang hanay. Kinumpirma ng matanda ang opinyon ng young master. Ang lalaking nakilala nila, si Chulmuran, ay ang malupit ng nag-iisang blade. Ang kanyang pangalan ay Kilmonson, isa sa pinakamalakas sa 3 santo. Ang Kilmonson ay nasa pinuno ng Unyon, at ang nayo ng Derek ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Halimbawa, si Kilmuran na anak ni Kilmusan. At ayon sa mga alingawngaw, ang kinabukasan ng buong kontinente ay nasa kanyang mga kamay. Ang 3 kadakilaan at ang 3 mga usbong ay nabibilang sa parehong henerasyon bilang kanila. Bakit hindi niya sila kilalanin paminsan-minsan? Ngunit maaaring iba ang mga bagay, kahit na ang 3 kadakilaan at ang 3 mga usbong ay nanatiling kawili-wiling mga individual.
Di nagtagal, ang araw ay naging gabi, at ang kanilang katamtamang kumpanya ay kailangang humanap ng matutulugan. Patuloy ang pag-inom ng alak ng matanda, hindi man lang hinayaang matuyo ang sarili sa pag-upo sa tabi ng apoy, hindi nainip ang batang may-ari na pinagmamasdan ang lasing na matanda na sambahin ang alak. Matapos buksan ang impormasyong ibinigay sa kanya ng matanda, nabasa ng binata na ang powers of the bod ay hindi ganoon kadakila, ngunit kung may konektado sa kanila, sino ang mas malakas kaysa sa mga santo? Ayon sa matanda, isa lang ang kilala niya, pero sino kaya ito? Hindi man lang maisip ng young master. Nagsimulang sabihin sa kanya ng matanda na ang taong ito ay bali-balitang isang lalaki mula sa Northern Yuan na tinatawag na Lord of Heaven. Siya ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, at kahit na magsanib puwersa ang mga santo, malupit at marangal na mandirigma, hindi nila siya kayang labanan. Walang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya, ngunit ang ilan ay nag-isip na ito ay isang bulong-bulungan lamang. Ang matanda ay hindi sigurado, ngunit ngayon ay nagsimulang mag-alinlangan kung mayroong sinuman sa mundong ito na mas malakas kaysa sa young master. Sa pag-iisip tungkol sa Heavenly Lord mula kay Yuan, nagtaka ang binata kung sino ang makakatalo sa kanya. Inilagay niya ang libro at ang impormasyon sa apoy at iniyuko ang kanyang mga kamay. Nagtanong nga ang matanda tungkol sa celestial weapon ng binata, nagtatanong kung maaari niyang sabihin sa kanya ang higit pa tungkol dito. Medyo nahiya ang binata, ngunit hindi na itago ng matanda ang kanyang pananabik. Sa sobrang curious niya ay halos mabaliw na siya, sinusubukang intindihin kung anong klaseng power iyon. Inunat ng young master ang kanyang kamay at sinabing mahirap para sa kanya na magpaliwanag. Inamin niya na hindi niya lubos na naiintindihan kung paano ito gumagana. Sinabi ng kanyang master na ang teknik na ito ay nilikha 1,000 taon na ang nakakaraan, at walang espesyal tungkol dito. Natuto siyang maghanap ng mga kahinaan at pag-atake, pagkatapos ay kailangan niyang harangan at iwasan ito. Hindi man lang kailangan ng pagkain, dahil ang ilang mga pagkain ay maaaring makapinsala kung naiintindihan ko ng tama. Sinabi ng matanda na ang celestial weapons ay halos kapareho ng pakikipaglaban sa kalye. Ngunit hindi iyon paliwanag sa proseso. Tumingin ang binata sa apoy at sinabi na upang maipaliwanag ito sa mga salita, kailangan mong maingat na maunawaan ang istruktura ng katawan ng tao, pati na rin matutunan ang ilang mga teknik tulad ng lightning at phantom eye. Kapag nakuha mo na ang phantom eye, makikita mo ang mga ugat at punto ng iyong kaaway na nakakaapekto sa mga ugat ay maaaring sirain ang mga buto at kalamnan ng kaaway at matuyo ang kanilang dugo. Ang kanyang kapangyarihan ay nakakaapekto rin sa mga bagay na walang buhay, at kapag itinuro niya ang kanyang kamay, maririnig mo ang pag-crack ng mga bagay na ito. Kapag itinuro niya ang kapangyarihang ito, tulad ng mga ugat, ay nag-activate ng enerhiya na ito ay nagmamadali sa punto kung saan nangyayari ang pag-crack, ang pagsabog at nagsimulang sunugin o sirain ang gusto niya. Pinagmasdan ng mabuti ng matandang lalaki ang kanyang mga kilos at namangha, hindi naiintindihan kung ano ang sinusubukang ipakita ng binata pagkatapos ng lahat. Ang teknik ay hindi kapani-paniwalang malakas, at ang bata ay nagagawang pumutok ang bato nang hindi man lang ito nahawakan, ngunit nang ibinaba niya ang kanyang kamay, ang makalangit na sandata ay napuno nakakagulat na kapangyarihan. Kaagad, isang globo ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ang bumasag sa bloke ng bato. Isang malaking globo ng purong enerhiya ang natipon sa kanilang paligid, na nagbabanta sa kanila ng isang malaking pagsabog. Bilang resulta ng pagsabog, nahulog ang matanda at natapon ang kanyang alak, habang ang young master ay nagpakita lamang ng kanyang mga kakayahan na nakatingin sa kanya. Ang matalinong lalaki ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, kahit na nakita ito ng kanyang sariling mga mata. Sinabi niya na maaaring gamitin ng bata ang kanyang kapangyarihan sa anumang bagay at anumang buhay na nilalang. Ang binata ay isang tunay, walang talo na pambihira. Ngunit ang mas mahalaga para sa matanda ay pagkatapos ng pagsabog ay nagsimulang tumugas ang kanyang alak. Inatake niya ang binata sa akusasyon na sinadya niyang tumaob ang bote. Sumagot si Dansoyo na hindi ito sinasadya, at sinabing kailangan nilang magpahinga dahil kailangan nilang tumama sa kalsada bukas ng umaga. Gayunpaman, ang matanda ay labis na nagalit dahil sa natapong alak,
at nagalit sa kung ano ang kanyang gagamitin sa paglalasing.